A day in my life as a work from home mom. Hi mga kakukinginan niyo. So, sa ngayong araw, ito ipapakita ko sa inyo ang daily routine pero ito lang ay pahapyaw lang kasi hindi naman talaga siya sa pang buong araw na ginagawa ko as a working from home mom. Yung mga oras na yan ay nakalagin ako at since wala namang masyadong call, nagliligpit ako ng mga pinaghigaan namin kasi nakasarado yung pinto, yung mga bata ay nasa labas naglalaro. So, kung mapapansin nyo, habang nagliligpit ako, patingin-tingin ako sa computer kasi anytime may pwedeng pumasok na call at since auto-answer yung call is auto-answer talaga siya. So, may tendency na hindi ko siya masagot at mag-hang up sila. So, talagang tingin ako ng tingin. Pero kalkulado ko naman yan guys. So, huwag kayo mag-alala kasi alam ko na talagang hindi ako madalas pasukan. Ngayon minsan maabot na isang oras na hindi ako pinapasukan ng call. Pero may mga time na talagang queuing, talagang maraming calls sa everyday ko kasi yun yung time na nakaprayo ako. Pero ngayon hindi naman ako nakaprayo, meaning konti lang talaga yung calls na pumapasok sa akin kasi I'm not sure if dahil sa palaging detractor yung pumapasok sa akin. Pero yun, so since hindi ako nakaprayo talagang hindi naman ako madalas pasukan ng call. Yun ang kagandahan at advantage na talagang hindi ako pinapasukan ng maraming call, hindi ako naka-priority, mas marami ako nagagawa habang ako'y naka-login. Kaya yan, papansin mo, bigla ako tumakbo sa upuan ko kasi may nakita ako na may pumasok na call. Harap lang talaga sa feeling na habang nagtatrabaho ka, bayad ka, nakakagawa ka ng mga gawaing bahay at the same time nakakasama ang pamilya mo, lalong-lalo yung mga anak mo. Maraming salamat po talaga sa kumpanyang ito at pinigyan ako ng pribilehiyo na makapag-work from home kahit papano. Sana dumami pa nga yung mga ganitong kumpanya na nag-aalaw na mag-work from home sa mga tao na gusto mag-work from home. Pero of course, hindi naman lahat ng tao gusto mag-work from home kasi siguro dahil sa yung mga tao na gusto ay yung lumalabas pa rin. Katulad ko na mga nanay na may mga anak na maliliit, siguro yun yung mga katulad ko na mas gusto nila mag-work from home kasi mas naalagaan nila yung mga anak nila, mas marami silang oras para makapaglinis, magawa yung mga gawaing bahay. Kaya of course, saludo pa rin ako sa mga taong mas gusto nila, mas pinili nila na magtrabaho sa opisina, mag-travel everyday. Hindi rin madali yung mga ginagawa nila, syempre naman. Kaya itong time na to, wala na yung call ko, natapos na yung call ko. Since itong cellphone na ito yung ginagamit ko para pang-record nitong video na to, ginamit ko na lang yung laptop ko para sa ganun, ma-open ko pa rin yung messenger ko, makapag-chat pa rin ako sa mister ko habang siya ay nagtitinda. Yung time na yan, kumuha po pala ako ng prutas habang ako'y nagtatrabaho para sa ganun kahit paano ay makakain pa rin ako ng prutas. Yung prutas na kinakain ko, ano lang yan, sa paninda lang din ng mister ko yan. Kung wala akong call, hinihintay ko lang din yung break ko, yung first break ko para ako makapag-almusal na. So yun, nung break ko na, nag-punch na ako ng break sa aking computer and then yun, nagsimula na akong sumandok ng pagkain ko para makakain na ako ng almusal. Kanina naman is nag-almusal naman ako, nagkape na ako bago ako mag-login sa computer ko. Nagkape ako tapos nagpandesal ako. So, bali yung pamangkin ko kumakain, nadatnan ko dyan. So, ayan. So, tinime-lapse ko na lang yung cellphone ko para sa ganun mabilis ma-record pa kahit papaano yung pagkain ko. So, ayan. Andyan yung anak ko kanina. And then, kumain naman na yung anak ko. Nasubuan na yan ng mama ko. Yung sangag at itlog at patsit canton yung kinain namin. The best yan, yung itlog na yan. Yung may sibuyas. Paborito ko yan. Ayan, mabilis lang naman akong kumain hanggang sa pagka natapos ko na yan, babalik naman na ako sa computer ko. Ayan, katulad yan. So, since hindi ko pa naman tayo makikita mo, kulay pula pa yung nasa computer ko. Hindi ko pa nilagin yan. Hindi ko pa binalik yan sa available time. I mean, available status. So, mapapansin mo, nakasuot yung headset ko. Minsan hindi. So, pag kayo naiinip na ako, tinatanggal ko talaga siya since alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako agad papasukan talaga ng call. So, naka-available naman na ako. Talagang wala lang talagang pumapasok na call. So, yan. Yung computer ko, naghintay ako kung may mag-chat man yung mister ko, kung may pakuha man siya, at least naka-open pa rin yung messenger ko. So, yan. Pinasukan ako ng call sa mga time na yan. So, yan. Minsan, pagka may call nga naman ako, nakakatuwa kasi talagang pagka yung feel na feel ko yung kausap ko, talagang mayroon talaga yung hand gesture ko, makikita mo talaga gumagalaw. So, yan. Andyan na siguro yung mister ko yung time na yan. Kausap ko yung mister ko. Dumating na siya at
half day lang kasi siya nagtitinda. So, kahit na half day lang siya nagtitinda, pagkagabi nagtitinda rin siya dito sa amin kasi may bazaar dito since December naman na. Yan, yung mga time na yan, hindi ako mapakali kasi ang tagal ko ng avail. Naka-avail lang ako, walang pumapasok na call. And then, so yan, paunat-unat ako kasi talaga nakakainip nga naman pagka walang ano. And then, yan, bali, break ko na yan. Actually, lunch ko na mga time na yan. Ang kagandaan lang talaga ngayon is daytime, day shift ako, hindi ako panggabi. Yan ang napakasarap sa ano. Simula nung naging day shift ako talaga napakaganda sa feeling, napakasarap kasi hindi na ako napupuyat. Talagang taong-tao na yung pakiramdam ko. So yan, dinala ko na yung pagkain ko dyan. Dyan na ako kumain. Para sa ganun, nababantayan ko ang oras ko. Nakikita ko kung ilang minuto na ba ako naka-break para sa ganun hindi ako ma-overbreak din. So yan, habang kumakain ako, binabantayan ko yung computer ko and then minsan pinipindot-pindot ko siya para sa ganun ma-refresh siya at hindi mag-lock yung screen ko. So, yan, pagka tapos kong kumain dyan, tutuloy-tuloy ko muna yung pagkain ko and then tatayo na ako dyan para sa ganun. Pag natapos ko na, ayan, pinabilis ko muna siya. And then, pagkatapos kong kumain, pakakainin ko naman kasi yung mga anak ko. Ayan. So, yan. Time-lapse ko na rin yung pagre-record dyan para sa ganun makita yung buo yung pagpapakain ko sa mga anak ko. So, kung papansin nyo, pinapakain ko yung anak ko sa higaan kasi sobrang kulit na mga yan. Sobrang lilikot. Lalo na yung lock na yan. Sobrang likot. So, mapapansin nyo rin na nagpapahinga yung asawa ko sa mga oras na yun. Katapos ko silang pakainin, bumalik na ako sa lamesa ko. So, yun lang ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Bye!